Alright, again, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harubel. Kamusta po kayo aking mga kaibigan? At ito naman po, sana po ay maging mapagpalang araw po sa inyong lahat. At tuloy po tayo sa ating mga pag-uusapan dahil po sa mga kaganapan na nangyayari po sa ating Pilipinas. So, tonight we're gonna be talk about this maganda pong pag-uusapan natin. Patungkol po ito sa ating regulate, ibig sabihin yung regulate the content creators and the platform through digital. Okay? So, yun po ngayon ang ninanais ng ating konsiho. After all, nagkahapon po ng kanilang, alam niyo na kung bakit po pinatawag ng ating mga kasamang vloggers. Kaya lang nakakalungkot dahil parang halos nakikita ko puro mga DDS lang, no, ng mga vloggers ang pinatawag. At how about po yung iba? Although nandun po si former Vice President Noli de Castro na tinawag din po doon, ngunit kinuaanan lamang po siya kung ano pong dapat idea o kaya kung sang-ayon po ba siya talaga sa kanilang panibagong ilalatag po na kautusan o law patungkol po sa pag-regulate, no, na the content creators and the platform through digital. Kayo ba ay sasang-ayon kayo? Kayo ba ay gusto nyo rin ba ang ganyan? At pag-isipan natin. Ngunit tinanong nila si former Vice President Noli de Castro as one of the isang mga sikat na talagang newscaster po ng ABS-CBN. Pero sabi ni Noli, it's okay naman, pero dapat maganda yan, pag-aralan ng maayos. Narinig ako doon narinig ko doon, sinabi ni Noli de Castro ay pag-aralan ng maayos. Siyempre para sa akin yung punto ko, nakuha ko doon, baka siyempre pating media ay siyempre lahat mo, kasi alam naman natin po hindi lang po yung mga vloggers po ang naglalatag ng mga fake news para lang po magkaroon ng income or earnings po sa kanilang mga vlog, lalo na po sa Facebook. Talagang grabe ang pati picture po saka text lang ay may earnings po yan. Hindi po tulad dito sa Facebook I mean sa dito sa YT ay ang earnings lamang dito ay patungkol po sa mga videos na ating pong ina-upload dito. Hindi katulad sa Facebook ay talagang more on posting sila sa kanilang mga sa pictures at saka texting. Yung video nila, yung mga reels ay talagang maliliit yan. Okay, so alam nyo kasi monetize po ang aking page at saka yung aking account monetize na rin po, pero nakasahod minsan, pero parang 2 taon nakasahod, no? Pero anyway, we are here tonight para po pag-usapan natin ito patungkol po sa regulate the content creators and the platform through digital. So ating pong tingnan at ating pong video reaction patungkol po sa isang kongresista na babae na hindi ko na po pangalanan, pero kilala nyo naman yan po. So makikita natin yun sa video mamaya. But anyway, before tayo po pumunta doon ay aking pong ninanaisa na nasuportaran po ang aking mga dalawang members po na si Ma'am Coley Joyce Channel. Okay, so supportaran niyo po siya, subscribe po kayo sa kanya. Kaya shout out po kay Ma'am Coley. At the same time, ganun po kay Sir Larry, no? Larry, Kapsat Larry. Larry Mix Vlog, no? Supportaran niyo rin po, mag-subscribe po kayo sa kanya. At he's a very good supporter din po sa sino man ang mag-subscribe po sa kanya. Then the same time din po yung aking mabait na kaibigan si Ma'am Mervic Pires ay mag-subscribe po kayo sa kanya. At yes, she's a very good woman
and nagtrabaho po siya din po sa Hong Kong. Actually, si Ma'am Collie, si Ma'am Sir Larry Collie Joyce Channel, Larry Mix Vlog, at si Marie Victoria ay mga OFW po ito. So, ganun po ang aking kapatid na si Kalibangan Official. Huwag po ninyong kalimutan. Sabi ko nga, na lagi kong nalala sa inyo, talagang isa na po siya na victim dito at fact check po siya. Kaya po na-demonetize po ang kanyang channel. Nakasahod siya pero one time lang po. At nainayang din. Pero anyway, ma-restore naman po pag na-monetize na kasi watch hours na naman po ang kanyang kailangan. Pero kung nais siya pong inanais ko sana na subscribe niyo po din po ang aking kapatid na si Kalibangan Official. At huwag din pong kalimutan ang aking second channel po kay Church Ministry of TSUGC Accelerate. So ang aming mga church services, ang aming ministry, whatever Lord that we whatever nga na aming po mga kaganapan po sa ministry ay diyan ko na po na-upload at magla-live po din po sa aming mga church service. So subscribe po kayo para po makita nyo. Actually 1,112 na yata ang subscribers ko din dyan, pero kailan pa po ng watch hours. Hindi ko pa po nabibigyan ng panahon yan. Maybe siguro it's next time na para makapag-monetize din po para dumami po ang ating mga channels. Okay, so in one AdSense. Anyway, dito po tayo ngayon sa importanteng bahagi ng ating pong pag-uusapan na about po sa regulate the content creators and the platform through digital. So, napakahalaga pong pag-uusap ito at huwag po nating hayaan kasi para din po sa atin, para din po sa akin, sa ating lahat ng mga vloggers, sa lahat po na talagang hindi po natin po pwedeng baliwalain ang nangyayari po sa panahon na ito at talagang binibigyang diin pansin ngayon ang mga vloggers pati po sa ating mga taxis. Although tayo nagta-taxis po sa kay si YT, kinukunan na po tayo ng taxis bago po pumunta sa ating forward pong ating earnings sa ating mga account, pero alam nyo ay ninanais din po ng ating government na pinag-uusapan na po nila ngayon ang natawag po na taxis at darating pong panahon na kanila pong i-control through by digital. Okay, so it's time po na mayroon po tayong may nalalaman dito at huwag po nating baliwalain dahil po ang pag-regulate ng content creators sa pamagitan ng platform through digital ay baka yung channel mo ay mawala po. Okay, so but we will take this opportunity to talk about this very important. Okay, so pakinggan po natin ang sinabi po ng isang kongresta na babae kahapon po sa kanilang hearing doon sa House Representative sorry po, sa House Representative. Paano po ay pinag-isa-isa doon ang mga inibitahan. Okay, hindi na po ang mga vloggers, pati po ang mga nakapupo sa gobyerno. Okay, so let's see what pakinggan po natin ang itong napakahalaga po nating pakinggan sa gabing ito. Kaya bigyan po natin ng reaction sa video na ito. Okay, so let's pakinggan po natin to. By means of state regulation. What have we established in these past 4 meetings? What has become obvious to all of us is that the different social media platforms lack a uniform regulation that would require them to, number 1, establish a legal entity in our country. Ito po yung kadahilanan kung bakit ang ilang social media platforms po natin ay walang physical presence sa ating bansa. Wala rin po tayong isang regulation kung saan nasasaad na ang kanilang perang kinikita ay dinedeclare o binabayaran ng corresponding tax. Pero hindi ko na po panghihimasukan yan sapagkat yung aspekto ng taxation ay beyond our objective here in the TRICOM. Also, we do not have a regulation that will actually
establish the duties and obligations of the different social media platforms in relation to the other stakeholders, such as the content creators. Paano po ba ang relasyon ng mga social media platforms sa content creators? Also to the advertisers, digital advertisers, also to the government itself. It is this void that I think that our committee can be most useful to regulate the social media platforms. I know I am thinking ahead, but this is how we work. We look at the problem, analyze it, while toying with the possible solutions that come up from a different members. So we can regulate social media platforms. But to actually regulate the area of content creation is potentially and most probably unconstitutional. In my research, I have discovered that any kind of state regulation over content creation should pass the strict scrutiny test that will be actually applied by the Supreme Court or any corresponding court if the constitutionality of this state regulation is questioned. So from a pragmatic point of view, mas mabuti pa sa puntong pa lang ito, alam na natin kung ano ang haharapin kung tayo ay magkakaroon ng state regulation over content creation. Why? Because content creation is the expression of our fundamental right to free speech. And this is guaranteed by the Constitution. We cannot regulate opinions. We cannot regulate how and what content creators should produce. But we can regulate social media platforms by empowering them and requiring them to act as gatekeepers by establishing guardrails. To give you an idea kung ano po ang magiging problema kung tayo ay magre-regulate ng content creation, ay yun ho, mangyayari, magdedemanda to, question sa Supreme Court. At by default, actually, it will be considered as unconstitutional. Dahil automatically, we are dealing with a fundamental right to free speech, and the right to expression. And the government will have to state and prove and establish a compelling reason, which is rather difficult. So, if you were to ask me, and this is something that I've been wanting to tell my colleagues, if we are to regulate, let's regulate the social media platforms. Mr. Chair, this afternoon, I would also like to report to the committee what has been going on in the past weeks. Actually, in the past TRICOM meetings, I have been proposing the establishment of a Digital Council of the Philippines. To recall, it is similar to the kapisanan ng mga broadcasters in the Philippines, to be formed among the stakeholders themselves by associations and groups of content creators, as well as the digital advertisers, as well as digital marketing firms, as well as the Global AI Council, as well as members of the academe, rather, because the idea was to make the Digital Council of the Philippines a medium by which we can educate the public, in particular the youth, on the responsible use of social media and, most importantly, critical thinking. We also wanted representation from the DICT in the Digital Council of the Philippines, as well as the MPI and the PNP. So the idea is basically self-regulation. It has worked for the advertising world when commercials are submitted to the scrutiny of the Ad Standards Council to see, based on their own code of ethics and standards, if the commercials are fair and true. So, depende po sa findings ng Ad Standards Council of the Philippines, ay aaprubahan ng isang commercial o hindi.
Sa Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas naman, sa aking pagkakaunawa, ito po ay hindi government-controlled. Ito po ay self-regulating. And they came up with their own code of ethics and standards, which is to be followed by its members. And they also have their own redress system. And to my knowledge, the Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas also acts as a guild of sorts for its members, to give its members legal assessment and counseling, as well as legal assistance in case any of its members encounter, I don't know, a lawsuit or something in that like. Or as a group, as a guild, because there is strength in unity, it could use its position to leverage if there is something they have to negotiate with the government. So, going back to the Digital Council of the Philippines, in the past weeks I have met with the CICP, I have met with the Global AI Council. I also met with the Digital Marketing Association of the Philippines. And they are all in agreement that they would rather that they form their own council and that they come up with their own code of ethics and standards than being regulated by the government. Now, you may ask me, para pa tayo entonces nag-investigation? Well, as I said, the regulation should come with regards to the social media platforms. Okay. Kasi mukhang interesado si Vice President Noli de Castro, I will briefly explain kung anong functions itong Digital Council of the Philippines. Yun na nga, unang-unang kailangan meron siyang formulate ng code of ethics and standards to be followed by its members. Number 2, ito po ang mag-serve as a vehicle to address complaints of victims of fake news. It has a technical means. Ito po yung parang konseho na magsusuri at magfa-fact check kung ang isang complaint ay may basihan, kung tunay na biktima ang isang grupo ng isang scam or isang businessman ng isang scam o kaya ng isang government agency, ng isang fake news, and it will come up with its findings. So what do we do with the findings of the Digital Council of the Philippines? Pag nalaman po niya at napagtanto ng isang piece of information ay walang basihan at fake, ito po ay ifa-flag niya at sasabihin doon sa social media platform. Para po, by law, ang social media platform will be obliged and required to flag a certain piece of information as fake or to take it down, which is already being practiced by TikTok, to my knowledge, and also by some other social media platforms that have community annotations, community notes, no, na nagsasabi itong informasyon na to ay lacking information o ito'y walang basihan. So this is a way of administering justice without stepping on the constitutional right to freedom of speech or expression. Kasi sa laban po sa fake news, ang kalaban po natin talaga dyan, syempre of course, is the piece of news itself. Ako po'y naniniwala kapag ang isang piece of information ay walang matibay na pundasyon na nakapatong at nakasalalay sa katotohanan, ito po ay babagsak. Pero kailangan nga lang po ay mag-cooperate ang ating mga social media platforms. Maaaring tanong po ng iba dyan, paano mo ma-ensure na lahat ng content creators na magiging miyembro nitong Digital Council? Kasi hindi po ito ang pangarap ng Digital Council of the Philippines. Kahit hindi ikaw ang miyembro ng Digital Council of the Philippines, kapag ang isang piece of information na generate mo ay nireklamo dahil wala itong batayan, ay pa-flag ito at madedetect ng Digital Council. At eventually, if we pass a law that would require social media platforms to adhere to the findings, recommendations, and instructions of the Digital Council, ay ma-flag ito as fake and it could be taken down. At syempre, kung ako naman ang content creator, kung sa 10 pieces of information na gine-generate ko, siyam ay na-flag as fake,
parang humukay na rin ako ng sarili kong libingan as a content creator. I shall have lost my credibility and whatever is left of my moral authority to actually express my opinion over social media. So, Mr. Chair, may I begin? Oh, napakinggan yun, di ba? Ay, mayroon pong advantage saka disadvantage dito eh. So, in this my video reaction, kung ako tatanungin, parang mayroon siyang magandang, may disadvantage, saka may advantage siya. No? Pero kung ako tatanungin, in this video reaction, I will not. Alam nyo kasi, posible ito gamitin eh. Wala na tayong freedom of expression. Or natawag po freedom of speech. Kahit po sa religious ay maano to, posible po na pag-aralan natin ngayon. We will take this point kasi ako pinag-aralan ko rin ito kung ano po ang dapat. So in my video reaction, I am not favor. Kahit po next time natin nating vlog video reaction sa mga vloggers na talagang almost they are united not to agree this. Even although Noli De Castro agree, parang hindi siya totally 90% na hindi siya totally, kasi sabi pag-aralan, maganda yan pag-aralan kasi alam mo lahat naman talaga maapektuhan kahit po yung mga media dito, no? Mga kilala pong mga newscaster kasi mostly po ay andyan po ang kanila po mga, alam po naman natin na may mga fake news din nangyayari kahit po di nila aminin ay talagang na on air yon yung mga ganyan, tsaka na-report nila sa kanilang news, matagal na po yan. Hindi po yan mababaliwala. In a way, in my video reaction, alam nyo kasi mayroon pa siyang disadvantage saka advantage. Mayroon po dito yung side nito. Diba, kung kalaban mo ako, pwede ka mag-report. Report ka, okay, reports mo. So yun pong nasabi pong digital. So katulad ko, actually sa Facebook po, hanggang ngayon di ko pa natatapos yung i-block yung mga nag-fact check sa akin. Alam nyo, almost 300 fact checkers ang nag-fact check po sa akin. So na-check ko yon kahit po noon pa, kasi alam nyo, yung iba naman kasi ayaw po talaga nila makinig po sa salita ng Panginoon. And lalo na po ngayon ay medyo hindi naman ako Duterte, pero ipinapakita po natin ang katotohanan po. So marami na po ang talagang dapat po natin maintindihan, no, ang mga sitwasyon ngayon. Kasi I will not agree po sa mga sa kasamaan. As being a minister, I will agree with the right way. Kahit po sino mga pastors ay talagang they will not agree for what happening right now sa ating mga sitwasyon sa ating Pilipinas. So ito po ang ating pong video reaction at ating pong pag-aralan. So bago yan ay ating pong tingnan. So ano bang ang tinatawag na digital platform? So say digital platform is a software based online infrastructure and facilities interactions and transactions between user, enabling businesses to interact with consumers and create transactions. So yun pong sinasabi po ng digital platform. So gagamitin po nila ang digital, no, na siya po ang magkocontrol po sa lahat na lumalabas po na video o posting po, whatever, in Facebook, YouTube. Kahit po ang YouTube ay hindi po siya exempted po sa atin. So kailangan po nating maunawaan at maintindihan at sa ganitong sitwasyon na talagang honestly I will say na siyempre nag-earnings naman talaga tayo dito eh. The reason why is just to
Anyway, bago pa yun, kasi ang alam yung problema din naman kasi ng iba, ng mga vloggers ay yun po ang mga fake news. Totoo po yun. Hindi ko po yun, hindi po natin mapipigilan ganyan mga fake news. Pero yun po ang sa side naman ng mga advantage na posible po ang mangyari yan ng ganyan, di ba? So ang disadvantage lang sa talagang nag-ano tayo, marami namang vlogger na hindi po ganito yung hindi naman video reaction eh. Ang iba naman kasi sobrang supalpal na, sobrang hindi for me ayaw ko naman yung mumura, pero hindi natin maiwasan talagang mayroon talagang ganon, talagang matinding magsalita. So kanila yon, that is a freedom of expression pa rin. That is pakinggan natin next nating vlog sa mga vloggers naman. Ang nakakalungkot lang kasi mga DDS lang ang nandun, wala pong iba. So marami akong kakilala na mga vlogger na BBM na talagang yung pag umatake sila over matindi talaga. So ang kanilang ni-research lang yun, yung kanilang na fact check yung mga DDS lang. Kasama na ako doon. Kahit po yung ang Lini ay nag-group ay na-fact check din ako nila sa Facebook. So napakarami po nila. So kaya nga nagtataka, ano bang aking sa Facebook, ano bang aking na-post na video? Wala naman ako against. Hindi man ako against sa wala naman kung may sinabi na masama when it comes sa government, kasi alam naman natin yon na we will respect. Ang sinabi ko lang naman is yung aking na-post lang naman doon is I disagree sa mga nagsasabi na ang Diyos ang naglagay daw sa kanilang posisyon. So nag-disagree ako dyan. Disagree ako dyan. We will take this another video, this vlog patungkol dyan. Kasi alam nyo, hindi po, sabi ko nga, hindi ang Diyos ang naglagay po sa posisyon ng government. Tao po ang naglagay, hindi po ang Diyos. Tayo po ang bumuto. Kaya sabi ko nga, para kailangan po nating bumuto ng tama. Okay? Ako kasi I'm against in war on drugs talaga eh. Kasi sabi ko nga, hindi po ako tumitikim ng war on drugs. Ng droga. Kaya war on drugs talaga. Nandyan ako. That's why I really supportado ko po si FPRD pagdating po sa war on drugs. Although hindi ko po siya binuto. Inaamin ko po yon. Pero later on, I realized na tama po ang kanya, na dapat po talaga, kasi kita nyo, marami na po ngayon nangyari. Nakakalungkot. So, although this is another subject, but this is now the important to know to regulate the content creators and the platform through digital. Sasalain po tayo bago po nating i-video yan, i-post ang video, i-upload ang video, anumang klaseng social media o platform, mapa YouTube ka man, mapa Facebook ka man, o kaya mapa TikTok ka man, Instagram, ay sasalain mo na doon. Kung mali, ay yun po ang pagkakaintindi ko sa sinabi po ng kongresta, no? Saka siya sasalain para i-flag down. So I don't know kung si Mita kasi nandun din inano rin po, sinalang din po sila doon, yung dalawang Amerikano. At pero siyempre negosyo yan eh. Papayag ba si Mita ng ganon na sa ganyang kaso, sa ganyang case? No, kahit po si YouTube siguro hindi sa magkakaproblema yan eh. So kung kontrolin po ng, ibig sabihin in other word, para sa akin, gusto lang po kumuha ng taxes, no, ng tawag dito. Hindi ko po alam kasi kung talagang nagbibigay ng may taxes po ang mga vloggers, pero dito kasi sa YT, no, dito sa YT nagtatax na po tayo. Minsan ang tanong ko nga, ilang beses ba tayo kuna ng taxes, di ba? So pag bumili ka ng bigas, pag kumain ka ng bigas, kumain ka tinahin, kukunan pa niya ng bigas, isang beses lang, di ba? Pag bumili ka po ng bigas, ay isang bis pagbayad po, yun na po, kasama na po yung tax eh. Diba? So, mabigat pa nga, naging 12% VAT pa tayo eh. No? Dahil po sa isang politiko na nagsumiti ng walang kwintang taxes. So, na sobra-sobra po.
sa Bible nga is only 10% yung sasabing kong tithes mas sobra pa sila kaysa Diyos. So although that's another subject that we gonna be talked to that, but yan po ang maging mangyari. Pag nangyari yan, so ating mga video sasalain at bago yan ilalabas. I don't know kung paano po process ng digital platform kasi ngayon high-tech naman ngayon napaka-high-tech na pong technology natin. So yan po ang control yan po ang pamaraan ng digital. So yan po kaya atin po siyang ipag-aralan. Okay? So sa tulad dito sa sinabi po ni ng isang kongresista, number 1 ang sinasabi niya dito, establish illegal identity. Yes, I agree naman po dito. Number 1 is establish illegal identity. Kasi alam nyo, marami po kasing, for example, sa Facebook po, mga dummy account. Marami pong gumagamit ng dummy account just to, alam nyo kasi sa Facebook, sa Facebook, may alam ko po dyan Kung gusto mo lumaki yung earnings mo, especially po sa post, sa video, alam nyo kasi sa Facebook po, once marami po ang nagmi-message dyan at lalo pong nagkakaroon po ng debate at nagkagulo-gulo dyan, message, alam nyo sa Facebook ay mayroon pong earnings yan may earnings po dyan. So ang ibang vlog para mayroon pa kayong pangunawa, so maybe siguro bigyan ko ito din ng vlog ng another video. Ang ibang mga vlogger ay mayroon po na mga dummy accounts, mga Facebook accounts, katulad din pong ginagawa natin dito dito sa platform na ito. So marami ka rin mga ibang accounts. So yung tatawa po mga ibang ninja o ano po yon. So another account. So sa Facebook marami pong mga yung account. Akala nyo ba't ganon? May mga dummy accounts po sila. Napakarami pong dummy accounts sila. Then yun po ang kanila pong magko-comments doon, comments. Pero buksan mo ang kanilang mga yung thumbnail nila, yung so account nila, dami, hindi mabubuksan, hindi mo naka-private pa. So wala pong mukha. Wala pong, yun po ang sinasabi pong dummy accounts. So para po magkaroon po sila ng more, alam nyo kasi ang maganda po sa Facebook ay sa letter or kaya sa images na yung pinopost. Pag marami pong nagla-likes, marami pong nagsishare, pag marami po ang nagko-comments ay malaki po ang yung income dyan, yung earnings mo kaysa reels o kaysa video. Yun po ang katotohanan. At least mayroon po kayong idea kung bakit ganon. Marami po silang mga accounts, mga dummies accounts para lang ganun po sa mga nangyari po sa DDS at saka sa BBM. So titingnan mo mga kanila pong mga dummy accounts, hindi ko lang katotohanan. Kaya po nagkakaproblema din po ang ating government how to locate them. So dito ako number 1, naniniwala po ako dito sa establish illegal identity. Okay, illegal identity. So kahit po tayo apektado, pero mayroon din po siyang disadvantage sa mga vloggers na gumagamit po ng ibang accounts. So hindi lahat po tayo kasama diyan. So number 1 yan, establish illegal identity. So if everybody will attack you, ganoon din you can report. So pero alam nyo, mahirapan pa rin po sila sa pag-locate dito sa digital. Yung sabi po dito, I don't know, kasi high-tech na naman, pero ay nakita ko mahirapan pa rin sila dito. Unless na kung talagang nakita yung pero ang alam ko, mahirapan sila talaga dito. And anyway, number 2 is the Digital Council of the Philippines. Ito po yung sinasabi natin. Ang Digital Council of the Philippines, sila po ang magmaniobra, mawak. Yun po ang sinabi po ng kongresta sa pagkakaintindi ko po. Please correct me if I'm wrong. Pero pagkakaintindi ko dito, yung Digital Council of the Philippines, siya po ang magsasala sa ating mga post o ating mga uploads na video. Siya po magsasala kahit po sa ating earnings, hindi po magkakalaman na. Okay? Saka kukuha din ng taxes siyempre. Ang isa na rin po diyan na kung kinuhanan ka na ng taxes dito sa ating sa AdSense, okay, sa Google AdSense, then
kukunin pa rin pa tayo ng taxes dito sa Philippines. So wala pong exemptions. So meaning ang nangyari to is wala na pong freedom. Yun po, sa tinatawag po dito. At wala na pong motivation when it comes motivation. So yung ikaw na personal na i-motivate mo ang yung vlog ay magkakaroon na po ng control from the Digital Council of the Philippines, because you are now control ka na ng system. So inabangan ka nila. Yun po ang yung pangyari. Business man yan o vlogging man yan, earnings man yan, anumang klaseng ating ginagawa sa pagdating po sa platform ay digital, kasi digital connected na yun that is a system, that is the electronics. So wala na po tayong magawa kundi sumunod, at we are already controlled. Kahit po yung ang sasalita mo, ang pagmumura mo, no, you don't have any freedom of expression, at hindi na rin po tayo pwede magsalita against po sa politics o sa government, especially po sa politika. Alam nyo kasi sa natural lang yan, may sasabihin po ang tao, lalo na po ang vloggers, kahit po ang mga media, di ba? So hindi na po makokontrol yun So ang makontrol lang ay kukontrolin ng Digital Council of the Philippines ang mga lahat po tayo na involved po pagdating po sa platform. Okay? So yun po, kahit po income yan, earnings yan, dadalhin nila. So yung ating mga identity, so alam na nila kung sino ka. Kung gusto ka nilang hulihin at puntahan sa iyong bahay, alam na nila yung kung saan ka. So yun po ang mangyari. Then the third one is sabi ko nga, the media and the vlogger. So may pagkakaiba lang kasi sa media, ang pagkakaintindi ko sa pagkakarinig ko, pagkakaiba lang po ang media at vloggers. Kasi ang media mayroon po siyang sa body po, mayroon na po sila kanilang standard or natawag pong ng code or ethics, di ba? So pero it will under pa rin po sa Digital Council of the Philippines. So may sabi pong the code and ethics standard sa media at sa vloggers. So hindi po basta-basta na gumawa lang ng issue, kundi it will be follow the code and ethics na according po sa sinabi ng isang kongresista na kanya pong in-endorse, para po lahat po ay makontrol. So ibig sabihin, wala na po tayong magawa. So yung kahit po katulad ko this is a reaction videos. So marami po nag-reaction videos, at saka lalo po yung mga nag-reaction videos patungkol po sa politika. Kung mapopost ka naman klase basta against po sa kanila, lagot ka na. Lalo na po pag kalaban ka, posible po ay mangyari yan. Yung kaapat mamaya, pag-usapan natin yan. So yun po ang sinasabi po, ang natawag po ang media is the self-standard. Mayroon po kasing self-standard naman ang media no? At ang kinaibahan naman po sa mga vloggers ay we are controlled by the platform of especially dito sa YouTube. Mayroon po tayong platform na posible po ma-demonetize ka ni YT, di ba? So ma-demonetize ka ni YT. So yun po ang patungkol doon. At sinasabi po, mayroon pong platform na rules or code and ethics na dapat sundin. Ang kinaiba lang po sa media, ang pagkakalam ko ay mayroon pong kung nasa media sila sa television, pag pumasok sa YouTube at saka sa ibang platform ay mayroon dapat susunod din po sila sa platform ng kung anong platform ng YouTube at saka o sa whatever social media platform na kanila pong pinapasukan. So ang pagkakalam ko, andyan na naman yan, di ba? So mayroon naman yang ginagawa si YT, kahit si Mita po may ginagawa na yan. Kaya lang, ang gusto na kasi nila siguro, ang point na nito is makontrol po, nakikita ko makontrol nila yung earnings para po, I don't know, that's my point, that's my freedom of expression, and ito po yung aking video reaction if possible, para lalo pong magkaroon ng maraming
pumasok pa ng pira sa Philippines. Actually, sa totoo lang, mayaman ang Pilipinas when it comes to taxes. Salot ako sa ating mga OFWs dahil po sa talagang napakalaki po ng kanilang taxes na dinadala, na ibinigbigay po talaga sa Pilipinas. So, ang nakalungkot lang ay nasayang lang at walang nangyari sa mga taxes niyan dahil po sa corruption na nangyari. Then, ikaapat, dito po tayo sa tatawag pong fact checkers. You know why? I am the one at victim po sa fact checks. Fact check. Yung sabi ko kanina, yung Facebook ko, ilang beses na po ako na fact check. Ilang beses na. Kahit po sa panahon ng pandemic, ilang beses pa ako na fact check, mga makilalang mga tulad ng Rapplers. Sasabihin ko talaga, Rapplers, matindi talaga mag-fact check yan noon. Ako, na-fact check nila noon eh. Pero, siyempre, alam nyo kasi, ito lang ang mabigay kong ideya sa inyo. As being a minister, at hindi rin nila basta-basta mabagsak o masasarado ang aking Facebook account, because I am a minister and I have a lot of members also in our ministry, at ilang churches yon. At nagla-live kami lagi. So, lalo na panahon ng pandemic. So, si Facebook ay dinadalhan lang lamang ako ng notice o notification, diba? To warn me. Pero hindi naman sinasara, no? Tinanggal ni Facebook ang aking account. Kasi alam nyo, nagla-live, may income po dyan sa Facebook. Kahit hindi ka pa po monetize kay Facebook, kahit dito kay YouTube, may income po sila eh. May income po sila dyan. As long nandyan kasi lang platform, mayroon po silang income. Pag nag-post ka, pag nag-upload ka ng video, kahit sa Facebook man, Instagram man, o TikTok man, lalo na po dito sa YT, mayroon po silang income. Ang pinakamabigat lang actually ang Facebook, napakalaki po ng kanilang income, lalo na po pagdating dyan kay Mita. Alam yun. So, yun po ang problema. So, ilang beses pa ako na fact checks. Yun, sabi ko nga kanina, 300 plus na po ang aking block nakaraang linggo lang nung na-upload ko ang aking video patungkol po sa fact check. So, napakarami nila po. Kaya nakita ko yung iba talagang wow. At siyempre makikilala mo sila, no? At iba po yung mga dummy account, at ang iba naman po yung mga politiko, at iba naman po yung posible binayaran. At I'm victim sa nangyari na yan. So hanggang ngayon hindi ko pa natatapos, na tinamad ako kung sasarayan, tanggalin. Yun po, dahil wala na akong magawa kung tatanggalin ni Facebook ang aking account. Pero alam niyo naman kasi sa Facebook, hindi yan basta-basta tatagal. Pag ang iyong account is mapapakinabangan at talagang genuine, no, at legal ang identity mo, at talagang hindi yan tatanggalin. It is my experience when it comes of social media fact check. Kaya lang, ito po ang parang bago ito eh. Even kahit po ako ay talagang alarma ako dito kung ito'y matutuloy. So that's why I disagree for this. So we don't have any freedom of expression. Kahit pong religious, kahit po ako'y dito, kahit po mag-preach ka, ay para baka lalo na pagkalaban mo, posible i-reports ka eh. I-reports ka, so wala na. Pag mayroon pong nainggit sa'yo, ay wala na. Yan pong nangyayari sa Facebook. Pag kaya ang iyong account is nag-earn, no? Nag-earn, at siyempre iba pa naman nga sa mga Facebook account, sa mga Facebook na mga vlogger, sa Facebook ay ma-post pa naman nilang mga earnings. So ang iba naiinggit, so ni-report nila yan, diba? So lalo na pong magkalaban DDS and BBM. So especially ang BBM mahilig po sa pag-reports. So almost po yon, ang BBM talagang ni-report nila ang aking account sa Facebook. Napakarami. So yun po talaga. Kasama na po yung Lini groups. I don't know bakit. Ang anak ko actually she's Lini. Sabi ko nga sa kanya, tingnan mo ang ginagawa. May sinabi ba akong masama sa Lini? Wala naman akong ginawang masama. So yun po ay my point is, para sa akin, I disagree for this. Disagree ako dito.
So, pero siyempre pag sila yung nasa posisyon, wala tayong magawa. We should follow. Pero ano pang mangyari sa ating vlog, parang wala rin yung pinaghirapan natin, pang ginagawa natin, wala rin yung mga earnings natin. It's all by control. Kahit po pag-upload natin, it's all by control because of the digital. Okay? Because of the digital. So, yun po. At sana po may natutunan po kayo sa aking na video reaction ngayon, which is also a commentary and review. So, sana po ating pong magiging ano po tayo, magiging alarma ito sa atin. So, that's why we have to be careful. Every time we do a vlog, importante po, wala po tayo magbura o kaya ano maklase dyan. Ako actually, matindi ako magbura noon nung ako'y hindi pa ako na-convert as being a Christian. At nung ako'y binata, siyempre ako'y noon is dance instructor. So marami akong tinuturuan na mga kaklase kung mga lahat po na sumasali sa sayaw noong panahon ko sa panahon ng aking college. So kahit po dito sa aming barangay nagiging ako po yung tawag nito gumagawa ng lahat ng bago po ang mga activities sa mga barangay, competition o whatever. Ako po yung nag-establish niyan. So matindi ako magmura. Pero nung nakilala ko ang ating Panginoon, nagbago po ni mura wala. Anyway po, sabi nga nila ang ating president. Pero it's to him. Kaya wala na ako dyan. Kahit po anong gawin natin, ang Diyos naman po nagbabago. We do not judge the books by its cover. Okay? So kung nagmura man ang ating si former president, at least ang kanyang ginagawa ay tama, di ba? Kaysa pabait-baitan ka lang at wala namang pong nangyari at lalo pong lumalala. Yun ang delikado di ba? So delikado yun. So anyway, yan po ang ating pong pinag-usapan. And remember that to regulate the content creators of the platform through digital is coming. So we're gonna be controlled. So next time nating video ay pag-usapan po natin at let's video reaction po sa mga vloggers kung ano pong kanilang actually I really nakita kong tapang po ng mga vloggers sa panahon po doon. Talagang salot po ako sa kanila. Meron naman doon na isang abogado, parang abogado lang pero parang walang tapang. So dapat magiging consistent, no? Kasi context sa vlogging talagang ganyan. Okay? So pati si Jay Sonsa dinamay pero hindi po siya dumating. Anyway, dito po tayo. Hanggang dito na lang po tayo. At maraming salamat. Alam kong napahaba po ng video. Pero don't forget po na mag-subscribe at paka-follow. Paki-like and paki-comment po kung whatever you are agree or not. I will accept that. That's yours. So let's having support and have fun in our vlogs. So this is a serious story. Ronnie Harobel or Pastor Ronnie Harobel na patuloy po bigay ng maglatag ng anuman ang ating mga freedom of expression. Okay? See you again for the next vlog or the next video na ating pag-usapan po. Next nating pag-usapan na patungkol po sa mga vloggers. Bye-bye! See you again!